Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, isang pag-aaral mula sa Biblical Studies. Ang mga ebanghelyong magkakatulad at ang gawa ng mga apostol. Ang mga ebanghelyo ayon kay Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ay may maraming pagkakatulad, ngunit dahil ang unang tatlo ay may lalong matibay na pagkakahawig sa isa't isa, tinatawag ang mga itong mga ebanghelyong magkakatulad, na ang ibig sabihin ay, mga ebanghelyong may iisang pananaw. Ang pagkakaiba ng mga ebanghelyong magkakatulad sa ebanghelyo ni Juan ay kapansin-pansin at mahalaga. Halimbawa, kung maraming talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos ang makikita sa unang tatlo, bihirang gumamit nito ang ikaapat na ebanghelyo, at bihira ring banggitin ang salitang, kaharian, Juan Kapitulo 3 versikulo 3, 5, 1836. Gayun din, sa mga ebanghelyong magkakatulad, ipinahayag na si Jesus ang Mesiyas sa Caesarea Philippi, sa kalagitnaan ng kanilang salaysay, Mateo Kapitulo 16 versikulo 13 hanggang 16, Marcos Kapitulo 8 versikulo 27 hanggang 30, Lucas Kapitulo 9 versikulo 18 hanggang 20, samantalang kay Juan, ipinahayag na si Jesus ang Mesiyas sa pinakaunang bahagi pa lamang ng kanyang isinulat, Juan Kapitulo 1 versikulo 35 hanggang 49. Ang malaking pagkakatulad ng mga ebanghelyong magkakatulad, sa takbo ng kwento, mga salita, at nilalaman, ay nagpapahiwatig na magkakaugnay ang mga ito, maaaring ginamit o nalaman ng isa o higit pang manunulat ang gawa ng iba. Ayon sa tradisyonal na pananaw ng mga unang pinuno ng simbahan, si Mateo ang unang sumulat ng ebanghelyo. Sumunod si Marcos, na ginamit ang ebanghelyo ni Mateo bilang sanggunian, at huli si Lucas, na ginamit ang parehong isinulat ni na Mateo at Marcos. Bagamat nananaig ang pananaw na ito sa loob ng mahabang panahon, may iba pang paliwanag na inihayag tungkol sa ugnayan ng mga ebanghelyong magkakatulad. Ang pinakakaraniwang paliwanag ngayon ay nagsasabing si Marcos ang naunang sumulat ng ebanghelyo, at may isa pang maagang sanggunian na nawala na ngayon. Sinasabing ang ebanghelyo ni Marcos at ang nasabing nawawalang sanggunian ang naging batayan ni na Mateo at Lucas, na nagsulat ng hiwalay sa isa't isa. Ang pananaw na ito ay tinawag na teoryang dalawang sanggunian. Ang ipinalalagay na nawawalang sanggunian ay tinawag na Q, mula sa salitang Aleman na Kel na ang ibig sabihin ay sanggunian. Mayroon ding pananaw na nagsasabing si Marcos nga ang nauna, ngunit walang Q. Ginamit lang ni Mateo ang ebanghelyo ni Marcos, at ginamit naman ni Lucas ang parehong isinulat ni na Mateo at Marcos. Ang ebanghelyo ni Marcos. Kung totoong ang naunang isinulat ang ebanghelyo ni Marcos, ang may akda nito ay hindi ang pinakakilala sa mga manunulat ng ebanghelyo. Ayon sa tradisyon ng simbahan, si Juan Marcos, Gawa Kapitulo 12 versikulo 12, 25, 1537, Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 11, ang sumulat nito, at walang matibay na dahilan upang pagdudahan ito. Ayon din sa tradisyon, tumulong siya sa ilalim ng pamamahala ng Apostol Pedro. Hindi tiyak kung kailan ito natapos. Ayon sa iba't ibang pagtatansya, isinulat ito sa pagitan ng taong 40 hanggang 70 pagkatapos ni Kristo, ang pinakakaraniwang tinatanggap na panahon ay kalagitnaan ng taong 60 o pagkatapos ng taong 70. Malamang na sa Roma ito isinulat, bagamat maaari rin sa Alexandria o sa Palestina. Ang paggamit ng mga salitang Latin at ang pagpapaliwanag ng may akda sa mga gawi, ayon sa kaugalian ng Roma ay nagpapatunay nito, Marcos Kapitulo 12 versikulo 42, 15-16. Pinatutunayan din ito ng mga unang guro ng simbahan na sina Irenaeus at Clemente ng Alejandria. Mukhang labis na inalala ng may akda kung bakit kailangang magdusa at tanggihan ang mga tagasunod ng Mesiyas na muling nabuhay at nagtagumpay. Ipinapaliwanag ni Marcos na binago ni Jesus ang kahulugan ng pagiging Mesiyas. Sa unang bahagi ng kanyang isinulat, bago pa man ipinahayag sa Caesarea Philippi, Marcos Kapitulo 8 versikulo 27 hanggang 30, ipinakikilala na si Jesus bilang ipinangakong Mesiyas. Sa ikalawang bahagi naman, ipinapaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging Mesiyas, at bakit marami ang hindi tumatanggap sa kanya, dahil iilan lamang ang tulad ng matabang lupa na handang makinig sa kanya, Marcos Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 20. Ang ebanghelyo ni Marcos, na nagtuturo tungkol sa pagkatao ni Kristo at sa kanyang paghihirap, ay nagsisilbing matibay na gabay sa pagiging alagad. Ang ebanghelyo ni Mateo.
Madalas na itinuturing na mas huli ang pagkakasulat ng Ebanghelyo ni Mateo kaysa kay Marcos. Ito ay dahil sa teoryang dalawang sanggunian at sa mga paksa na tinatalakay, tulad ng pagtatalo ng mga Kristiyano sa sinagoga at pamamalakad sa simbahan, na angkop sa huling bahagi ng unang siglo. Bukod dito, ang pariralang, hanggang sa araw na ito, Mateo Kapitulo 27 versikulo 8, 28:15, ay nagpapahiwatig na lumipas na ang ilang panahon mula nang mangyari ang mga kaganapan. Bagamat maaaring mas maaga ang pagkakasulat, karaniwang itinatakda ito sa huling bahagi ng unang siglo. Malamang nasa Antioquia sa Syria ito isinulat. Maaari rin sa Caesarea, Alejandria, o sa silangang bahagi ng Ilog Jordan. Ang Ebanghelyo ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga Hentil, at ang Antioquia noon ay lungsod ng mga Hudyo at Hentil na namumuhay ng magkasama. Ang mga unang patunay mula kay Ignacio ng Antioquia ay nagpapatibay din na doon ito nagmula. Mukhang isinulat ang unang Ebanghelyo lalo na para sa mga Hudyo. Ipinakita ni Mateo na si Jesus ay katulad ni Moises, tumutol sa maling pamamalakad ng mga pinuno ng relihiyon, at maraming pagkakataong ipinakita na natupad sa kanya ang mga hula sa lumang tipan. Halimbawa, Mateo Kapitulo 1 versikulo 22 hanggang 23, alas 2:15, 17 hanggang 18, 23, 14 minuto pasado alas 4:16. Layunin nitong ipakilala si Jesus bilang tunay na guro at katuparan ng layunin ng Diyos sa pamamagitan ng bayang Israel. Ang Ebanghelyo ni Lucas at ang Aklat ng Gawa. Ang Ebanghelyo ni Lucas, na huling isinulat sa mga Ebanghelyong magkakatulad, ay ayon sa tradisyon isinulat ni Lucas, isang manggagamot na Hentil at kasama ng Apostol Pablo, Colosas Kapitulo 4 versikulo 11, 14, Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 11, Filemon Kapitulo 24. Ang Aklat ng Gawa ng mga Apostol ay isinulat din ni Lucas, dahil ipinakilala ito bilang karugtong ng kanyang Ebanghelyo, Gawa Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2. Mayroon ding 4 na bahagi sa Aklat ng Gawa kung saan ginamit ang salitang, kami, na nagpapahiwatig na kasama ang may akda sa mga pangyayaring isinalaysay, Gawa Kapitulo 16 versikulo 10 hanggang 17, 20:5-15, 21:1-18, 27:1-28:16. Kung sabay isinulat ang Ebanghelyo at ang Gawa, ang pagkakasulat nito ay nakabatay sa pagkakasulat ng Ebanghelyo ni Marcos at sa mga pangyayaring inilalarawan. Ang pinakamaagang panahon ay matapos makulong si Pablo sa Roma noong unang bahagi ng taong 60. Mayroon ding nagtatansya na isinulat ito sa taong 80 o 70, dahil tila alam ng may akda ang pagkawasak ng Jerusalem noong taong 70. Bukod dito, tinutugunan ng Ebanghelyo ni Lucas ang pangamba ng mga unang Kristiyano tungkol sa pagbabalik ni Kristo na tila naantala na. Ang estilo ng pagsulat ni Lucas ay pulido at mayaman, at nagpapakita na siya ay edukadong tao para sa mga edukadong mambabasa. Ang kanyang paunang salita, Lucas Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 4, Gawa Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2, ay katulad ng mga seryosong akda ng kasaysayan noon. Inialay niya ang kanyang isinulat kay Teofilo, Lucas Kapitulo 1 versikulo 3, Gawa Kapitulo 1 versikulo 1, na nagpapakita na nais niyang itatag ang kwento ni Jesus at ng simbahan sa tunay na kasaysayan. Kaya't ang Ebanghelyo at Gawa ay hindi lamang nagpapatunay na totoo ang ipinapahayag ng simbahan, ito rin ang kwento ng pag-usbong ng simbahan. Ang lahat ng ito ay nakabatay sa layunin ng Diyos, sa kapangyarihan ng muling nabuhay na Kristo, sa gawain ng Espiritu Santo, at sa tungkulin ng simbahan. Bukod dito, binibigyang pansin din ni Lucas ang panalangin, pagtanggap sa kapwa, pagtulong sa mahihirap, at kaligtasan, Lucas Kapitulo 2 versikulo 11, 21 minuto pasado alas 4, 19:10, 23:43, Gawa Kapitulo 1 versikulo 14, 42 minuto pasado alas 2:47, 12 minuto pasado alas 4, 32 hanggang 35. 28:28, tatlong ebanghelyo, isang larawan sama-sama. Ang mga ebanghelyong magkakatulad ay nagbibigay ng malalim at nagpupuno sa isa't isa na larawan ni Jesus. Kahit magkakaiba ang pag-unawa ng mga tao, hindi may kakaila na kung wala sina Mateo, Marcos, at Lucas, kaunti lamang ang ating malalaman tungkol kay Jesus at sa kanyang mensahe ng kaharian. Kaya hindi nagkataon lamang na ang mga unang nagtipon ng bagong tipan ay nagsimula sa mga aklat na nagkukwento ng pinakamahalagang bahagi, ang mga ebanghelyong magkakatulad,
Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.